Mainit na gininto ang liwanag ng papalubog na araw ang pumapasok sa bintana ng kusina, nagbibigay ng malambot na ningning sa tableto habang ako'y nagluluto ng hapunan. Ang mahinang ugong ng radyo sa background ay parang musika sa aking mga iniisip, na paulit-ulit bumabalik sa anak kong si David, nakakabalik lang mula sa kolehiyo. Hindi na siya yung maliit na batang palaging sumusunod sa akin, nagtatanong ng walang katapusang mga tanong tungkol sa buhay. Ngayon, isa na siyang matangkad at kumpiyansang binata. Ang pag-alam na iyon ay pumuno sa akin ng halo-halong pagmamalaki at pananabik. Hapunan na, David, sigaw ko, at nag-echo ang tinig ko sa buong bahay. Ilang saglit lang, narinig ko ang bukas na pinto at ang malakas niyang yabag. Ang presensya niya ay pumuno sa silid ng hindi ko inaasahan. Habang kami naupo sa hapagkainan, hindi ko maiwasang mapansin ang titig niya sa akin. May kakaibang bagay sa mga mata niya na nagpahinto sa akin ng sandali, pero mabilis kong itinulak iyon sa isip ko. Inisip na baka dahil sa pagod o sa liwanag ng araw na unti-unting nawawala. Habang kumakain, malaya siyang nagkwento tungkol sa buhay kolehiyo, mga kaibigan, at kung gaano siya namimiss ang bahay. Ngunit may kakaiba sa paraan ng pagsasalita niya, sa mga sandaling tumitig siya sa akin na parang may gustong sabihin pero hindi niya kayang ilabas. Hindi ko maipaliwanag ang pakiramdam, isang damdamin na hindi ko alam kung gusto kong tuklasin. Pagkatapos ng hapunan, napagpasyahan naming manood ng pelikula tulad ng dati. Ang sala namin ay tila naging mas malambing kaysa dati, may malambot na ilaw at mga unan na nagbigay ng kakaibang init sa paligid. Habang tumatakbo ang pelikula, hati ang atensyon ko sa screen at sa katotohanang katabi ko si David. Napansin kong madalas ko siyang titigan, hindi na siya yung batang inalagaan ko, kundi isang lalaki na unti-unti kong nakikilala. Bigla, nahawakan ng kamay niya ang kamay ko. Sandaling pagkakadikit lang, pero ang impact ay hindi ko mapaliwanag. Naramdaman ko ang kakaibang kiliti sa loob ko, at nagulat ako sa tindi ng reaksyon ko. Hindi ko alam kung paano tutugon. Ayos lang ako, sabi ko, pilit ng ngiti. Pagod lang siguro. Pero kahit habang nagsasalita ako, alam kong hindi iyon totoo. May nagbago sa pagitan namin. Ang hangganan ng pagiging ina at anak ay nagmistulang malabo. Bagamat hindi kami lumagpas, mabigat ang hangin sa pagitan namin. Mag-aaga akong matutulog, sabi ko sa mahinang tinig. Good night, ma, sagot ni David bago umalis sa kwarto. Ramdam ko ang tingin niya sa akin, at hindi ko maiwasang makaramdam ng kakaibang tensyon. Sa pag-iisa ko sa kwarto, nakayakap ako sa pinto, ang isip ko'y gulo-gulo. Alam kong hindi dapat lumaki ang damdaming ito. Kailangan kong panatilihin ang distansya para sa kapakanan naming dalawa. Pero kahit anong pilit ko, hindi ako makatulog. Bumaling sa mga alaala ng pagkabata ni David, ang tawag niya sa akin ng Mama, ang unang hakbang niya, at ang saya ko noong natutunang magbisikleta. Parang lumayo na ang mga alaala na iyon, parang galing sa ibang mundo na may invisible na pader. Sinubukan kong kumbinsihin ang sarili na sobra lang ang reaksyon ko, na maliit lang ang sandaling iyon. Siya pa rin ang anak ko, at ako ang ina niya. Iyon lang. Ngunit habang lumalalim ang gabi, hindi ko maiwasang maramdaman na nasa gilid kami ng isang delikadong bagay na pwedeng sirain ang aming relasyon kung hindi kami mag-iingat. Pagdating ng umaga, bumangon ako na may mabigat na pakiramdam, ang mga nangyari kagabi ay parang anino na sumusunod sa akin. Naghanda ako ng almusal habang iniiwasan ang sandali na makaharap siya. Ngunit nang bumaba ako, nakita ko si David na nakaupo na sa kusina, ay hawak na tasa ng kape, at kumikilos na parang walang nangyari. Good morning, ma, sabi niya na kalmado. Gising ka na pala, sagot ko habang pinipilit mumiti. Iniisip kong maghiking mamaya. Sasama ka ba? Tanong niya. Nag-alinlangan ako, hindi sigurado kung gusto kong mas lalo pang magkalapit pagkatapos ng nangyari. Pero naalala ko na anak ko siya, at walang masama sa magkasama kami. CJ, sounds good. Mag-almusal muna tayo, sagot ko. Ramdam ko ang titig niya sa akin, at kahit pilit kong ginawang normal ang lahat, may halong kaba at pag-aalala na hindi ko matanggal. Naging masyado akong maingat sa bawat kilos at salita, natatakot na baka magpadala ng maling senyales. Pagdating namin sa hiking trail sa buwan ng Mayo sa Benguet, isang pamilyar na lugar na madalas naming pinupuntahan noong bata pa si David, bumalik ang mga alaala ng kanyang pagkabata, masigla, palakaibigan, at punong-puno ng enerhiya. Ngayon, siya ay isang lalaking buo na, may kumpiyansa at lalim sa mga mata.
Nag-usap kami tungkol sa kolehiyo, mga kaibigan, at mga nakaraang bakasyon. Ang hangin ay presko, ang langit ay asul, at para sa isang sandali, parang normal ang lahat. Nagtatawanan kami sa mga biro niya, at unti-unti akong nakaramdam ng kaginhawaan. Pero habang lumalalim ang paglalakad, naramdaman ko ang bigat ng tensyon na parang nakabitin sa hangin. Nang makarating kami sa isang maliit na parang na may tanawing napakaganda ng lambak, tumigil kami. Tumitig siya sa akin ng matindi at tumigil ang tibok ng puso ko. Palagi kang nandyan para sa akin, ma, mahina niyang sabi, puno ng tapat na damdamin. Hindi ko inaasahan ang tindi ng emosyon sa tinig niya. Napangiti ako, pilit na tinatanggal ang bigat. Huwag kang mag-alala, hindi ako mawawala, biro ko, pero hindi siya natawa. Lumapit siya at nagtagpo ang mga mata namin. Hindi, seryoso ako, sabi niya ng seryoso. Hindi ka lang nanay sa akin. Ikaw ang lahat. Napatigil ako. Mabigat ang mga salitang iyon at hinanap ko sa mukha niya kung biro lang iyon. Ngunit may kakaiba sa mga mata niya na nagpapabilis ng tibok ng puso ko. David, bulong ko, halos hindi marinig. Alam mong mahal kita. Naman, sagot niya habang papalapit. Mahal din kita, mahigit pa sa inaakala mo. Naramdaman ko ang puso ko na tumatakbo ng mabilis. Hindi iyon ang dapat marinig ng isang ina mula sa anak niya. Nagsisigaw ang isip ko na umatras, magtabi, pero nanatili akong nakapako. Sana, umuwi na tayo, bulong ko na nanginginig ang boses. Ngunit bago ako nakalayo, hinawakan niya ang kamay ko. Ang simpleng haplos na iyon ay nagpasimula ng magulong emosyon sa loob ko. Dahan-dahan niyang hinaplos ang balat ko, at naramdaman ko ang buhol sa tiyan ko. Ma, mahina niyang sabi, puno ng emosyon na hindi ko matukoy. Hindi ko alam paano sasabihin ito, pero nararamdaman ko ang isang bagay na hindi dapat maramdaman. Nararamdaman mo rin ba? Tanong niya. Pumuno ng takot ang dibdib ko at mabilis kong hinila ang kamay ko palayo. David, nanginginig ang boses ko. Hindi ito tama. Ano? Naligaw lang ako, tanong niya, puno ng sakit at ibang damdamin na ayokong pangalanan. Hindi ka naligaw, sabi niya. Alam ko ang nararamdaman ko. Hindi, umiling ako. Mali ito. Anak kita. Hindi tayo dapat ganito. Mabigat ang mga salitang iyon para aminin. Huminga siya ng malalim, ang mukha niya puno ng kalungkutan. Alam ko na mali ito, sabi niya, pero wala akong magawa sa nararamdaman ko. At sa tingin ko, ganoon ka rin. Pumuno ng luha ang mga mata niya at pilit kong kinontrol ang sarili para hindi masira. Kailangan natin itong itigil, sabi ko, nanginginig ang boses. Ako ang ina mo. Mahal kita, pero hindi ng ganitong paraan. Hindi natin kaya ito. Nakita ko ang sakit sa mga mata niya habang bumaba ang balikat niya sa pagkatalo. Pasensya na, bumulong siya. Ayokong guluhin ka. Nilunok ko ang lumbay na bumalot sa akin. Ayos lang ako, mahina kong sabi, kahit hindi ako sigurado. Naglakad kami pabalik sa trail, at ang ganda ng paligid ay tila malupit na kontrast sa gulo ng puso namin. Ang daan pa uwi namin ay tahimik, puno ng mga tanong na hindi pa nasasagot. Ngunit sa ilalim ng lahat, may isang lihim na lumalalim. At ang misteryo ay nagsisimula pa lamang. Habang papalapit kami sa bahay namin sa bayan ng Lipa, ramdam ko pa rin ang bigat ng mga pangyayari sa hiking. Parang bawat hakbang ay may dalang tanong na hindi ko pa masagot, at ang hangin sa paligid ay tila nagpapahiwatig ng isang bagay na hindi ko pa naunawaan. Pagpasok namin sa sala, napansin ko ang mga gamit ni David na nakakalat sa mesa, mga libro, notebook, at ang kanyang paboritong baseball cap na bahagyang nakalagay sa gilid. Napangiti ako sa simpleng eksenang iyon, isang paalala ng pagiging anak niya na kahit gaano siya kalaki na ngayon, may mga bagay pa rin siyang hindi nagbabago. Si David naman ay tila tahimik, nakatingin sa bintana habang inaayos ang mga gamit niya. Napansin ko ang pagkabagabag sa kanyang mga mata, pero pilit niyang tinatago ang emosyon. Gusto mo ba ng kape, ma? Tanong niya, pilit na kalmado ang boses. Salamat, sagot ko habang nagpapanggap na normal ang lahat, pero sa loob ko ay naglalaban-laban ang takot at pagkalito. Habang inaabot ko ang tasa, napansin ko ang suot niya, isang simpleng puting t-shirt na medyo masikip sa katawan at maong na pantalon na bahagyang naipit sa mga sapatos na kulay itim.
Ang kanyang buhok ay medyo gulo, ngunit kaakit-akit sa paraang hindi ko maipaliwanag. May kakaibang alindog siya na dati ay hindi ko napapansin. Alam mo, ma, sabi niya habang umiinom ng kape, napaisip ako kanina sa trail. Parang may mga bagay na hindi natin kayang ipaliwanag. Pero gusto kong malaman mo, hindi kita gustong guluhin o saktan. Napangiti ako, kahit na ang puso ko ay patuloy na nagpapakita ng kalituhan. Alam ko yan, anak. At mahal din kita. Tumigil kami sa pag-uusap nang may tumunog na cellphone ko sa mesa. Excuse me, sabi ko habang tinatanggap ang tawag. Hello, ma, ang boses ng ate ko, si Liza, mula sa kabilang linya. Kumusta na kayo ni David? May balita ako na baka kailangan nating mag-uwi ng mas maaga sa Maynila. May plano silang mag-renovate ng bahay namin. Napatingin ako kay David na ngayon ay nakatingin din sa akin, may halong pagkabahala sa mga mata. Ganun ba, sagot ko. Sige, salamat sa update, ate. Pagkatapos ng tawag, napatingin ako sa anak ko at napagtanto ko na kahit gaano man kami nag-away sa loob ng puso, kailangan naming magkaisa sa mga darating na araw. David, sabi ko, siguro kailangan nating pag-usapan ng maayos kung ano ang nangyayari sa atin. Tumango siya ng dahan-dahan. Magusto ko rin yan. Habang naglalakad kami palabas ng bahay para maglakad-lakad sa bakuran, naisip ko, mukhang hindi lang simpleng usapin ang aming pinagdaraanan. May mas malalim na lihim na nag-ugnay sa amin at kailangan naming harapin ito bago pa tuluyang masira ang lahat. Sa likod ng mga bituin sa kalangitan, may isang anino na unti-unting lumalapit, isang lihim mula sa nakaraan na magpapabago sa lahat ng aming inaakala. At sa puso ko, alam kong ito ay hindi pa ang katapusan. Habang naglalakad kami sa likod bahay ng aming tahanan sa Lipa, ang malamig na simoy ng hangin ay dumadampi sa balat ko, nagpapalakas ng pakiramdam ng pagkabuhay. Suot ko ang paborito kong light blue na blouse na bahagyang nakabukas sa liig, at isang mahabang palda na dumadampi sa aking mga binti habang bawat hakbang ay may kasamang kalmadong tunog mula sa tsinelas na gawa sa ratan. Si David naman ay naka-gray na polo at maong shorts, simple ngunit may dating na nagpapakita ng kanyang pagkalalaki. Alam mo, ma, biglang sabi ni David habang nakatitig siya sa malawak na tanawin ng mga puno at bundok, naiisip mo ba minsan kung paano nagbabago ang tao? Parang kahapon lang, ikaw ang nagtuturo sa akin maglakad, ngayon, parang ako na ang nagtuturo sa iyo. Napangiti ako, kahit na maihalong lungkot sa mga mata. Anak, ganun talaga. Pero kahit anong baguhin ang panahon, may mga bagay na hindi dapat magbago. Napatingin siya sa akin, at sa sandaling iyon, ang mga mata niya ay puno ng emosyon na halos mahulog sa luha. Hindi ko alam kung paano sasabihin ito nang hindi nasasaktan, pero minsan, pakiramdam ko, parang lumalampas na tayo sa hangganan. Napahinto ako sa paghinga at ang puso ko ay biglang tumakbo. David, bulong ko, inilalapit ang kamay ko sa kanya. Ngunit bago ko pa siya mahawakan, napatingin siya sa malayo at ngumiti ng mapait. Naiintindihan ko kung bakit ako natatakot sa mga nararamdaman ko. Pero hindi ko rin kayang itago pa ito. Napuno ng tensyon ang hangin habang tumahimik kami, isinasaalang-alang ang bigat ng mga salitang iyon. Alam mo ba, dagdag niya, parang minsan, kailangan nating harapin ang mga bagay na ayaw nating makita para makalaya tayo. Napailing ako, iniisip ang mga sinabi niya. David, mahal kita. Pero kailangan nating maging matatag. Hindi tayo pwedeng maligaw ng landas. Biglang may kumatok sa pinto ng aming bahay. Napatingin kami ni David, nagulat sa hindi inaasahang bisita. Bumukas ako ng pinto, at doon ay nakatayo si Aling Nena, ang kapitbahay namin na may hawak na sobre. Magandang gabi, Aling Nena, bati ko, medyo nagulat sa pagdating niya. Pasensya na, ate. May naiwang sulat si Tito Ramon para kayong dalawa, sabi niya habang iniabot ang sobre. Kinuha ko ito at binuksan ng dahan-dahan. Sa loob, may isang lumang liham na may tinta na bahagyang kumupas, at nakasulat dito ang isang pangalan na matagal ko nang hindi naririnig, ang pangalan ng ama ni David. Napatingin ako kay David na ngayon ay nanginginig ang mga kamay. Ano to, ma? Hindi ko maipaliwanag ang bigat ng damdamin na bumalot sa akin. Ang liham na iyon ay maaaring maging susi sa mga tanong na matagal na nating itinago sa dilim. Sa likod ng mga alaalang iyon, may isang lihim na handang bumangon,
isang lihim na maaaring magbukas ng pinto sa isang mundo na hindi natin akalaing hihintayin. At sa puso ko, alam kong ang tunay na pagsubok ay nagsisimula pa lang. Muling tumitig ako sa sulat na nasa kamay ko, ang tinta ay bahagyang kumupas, ngunit malinaw pa rin ang mga salita. Ang pangalan ng ama ni David, si Mang Ernesto, ang nagdala ng isang bigat na matagal kong tinatago sa puso. Si David ay nakatayo sa tabi ko, ang mga mata niya ay puno ng pag-aalinlangan at takot. Ma, ano kaya ang laman nito? Bakit ngayon lang natin ito natanggap? Huminga ako ng malalim, sinubukang kontrolin ang pag-ikot ng isip ko. Anak, may mga bagay na matagal na nating hindi napag-usapan. Siguro ito na ang panahon para harapin natin. Suot ko ang paborito kong pulang saya na may malambot na tela at isang simpleng puting blouse. Ang mga hikaw kong perlas ay kumikislap sa ilaw ng kusina, nagbibigay ng liwanag sa madilim na sulok ng aking puso. Si David naman ay nakasuot ng navy blue na polo at maong na pantalon, ang kanyang postura ay matatag ngunit ang mga mata ay nagkukubli ng kalituhan. Ma, gusto kong malaman ang lahat. Hindi lang para sa akin kundi para sa atin. Malambing ang tinig niya, pero ramdam ko ang bigat sa likod ng kanyang mga salita. Pinamunuan ko siya papunta sa sala, kung saan nakaupo kami sa lumang sofa na may mga unan na may tradisyonal na borda. Ang ilaw mula sa lumang lampara ay nagbigay ng mainit na anino sa mga dingding. Alam mo ba, David, simula ko, matagal na akong nagtatago ng lihim tungkol sa ama mo. Si Mang Ernesto ay hindi lang basta nawala, may mga bagay siyang hindi na ipaliwanag. Lumapit siya ng bahagya, ang mga kamay niya ay nanginginig habang inaabot ang sulat. Ano po ang ibig sabihin niyan, Ma? Bakit hindi niyo kami sinabihan noon? Napailing ako at ngumiti ng pilit. Hindi madali, anak. Pero ngayon, kailangan nating harapin ito. Ang liham na ito ay maaaring magbigay ng sagot sa mga tanong na matagal na nating tinatanong. Biglang tumunog ang pinto. Ang puso ko ay kumabog ng mabilis. Sino kaya ang nandyan sa ganitong oras? Bumukas ako ng dahan-dahan, at doon ay nakatayo si Mang Lito, ang matalik na kaibigan ni Mang Ernesto, may dalang lumang kahon na puno ng mga lumang litrato at dokumento. Magandang gabi, Aling Marikit, David, bati niya ng may malalim na tinig. May dala akong mga bagay na maaaring makatulong sa inyo. Inilapit niya ang kahon sa amin, at unti-unting binuksan ang takip. Sa loob, nakita namin ang mga lumang larawan ni Mang Ernesto, kasama si David noong sanggol pa lamang ito, mga sulat, at isang diary na mukhang matagal nang hindi binubuksan. Marikit, may mga sagot sa diary na yan. Pero dapat handa kayong malaman ang katotohanan, sabi ni Mang Lito habang nakatingin sa amin ng seryoso. Ramdam ko ang bigat ng sandaling iyon, parang ang bawat pahina ng diary ay may dalang lihim na maaaring baguhin ang aming buhay magpakailanman. Si David ay tumango, handang harapin ang anumang katotohanan. Handa ako, Tito Lito. Kailangan naming malaman kung sino talaga ang ama ko at kung bakit siya nawala. Habang pinagmamasdan ko sila, napagtanto ko na ang aming pamilya ay nasa simula pa lang ng isang matinding paglalakbay, isang paglalakbay na puno ng mga lihim, sakit at posibleng kapatawaran. At sa dilim ng gabi, may isang tanong na patuloy na bumabagabag sa akin. Ano ba talaga ang nangyari kay Mang Ernesto? Habang nakaupo kami sa lumang sala ng aming tahanan sa Lipa, binuksan ni Mang Lito ang makapal na diary ni Mang Ernesto. Ang mga pahina nito ay bahagyang dilaw na, may mga sulat kamay na tila puno ng emosyon at lihim. Si David ay nakaupo sa tabi ko, nakasuot ng simpleng puting t-shirt at maong na pantalon, habang ako naman ay nakapulang blusa at itim na palda na bahagyang dumadampi sa sahig. Ang mga hikaw kong ginto ay kumikislap sa ilaw ng lampara, na tila nagbibigay liwanag sa madilim naming mga kwento. Unahin natin ang mga unang pahina, sabi ni Mang Lito at sinimulan niyang basahin. Marikit, ang unang linya, kung binabasa mo ito, nangangahulugan na hindi na ako nandyan para sabihin ito sa iyo ng personality. Habang naririnig namin ang mga salita ni Mang Ernesto, ang bawat pangungusap ay tila bumabalot sa amin ng lungkot at pangungulila. Hindi ko inaasahan na ang aking mga desisyon ay magdudulot ng sakit sa iyo at kay David, patuloy ang pagbasa ni Mang Lito. Ngunit may mga bagay akong kailangang gawin noon na hindi ko maipaliwanag ng harapan. Napatingin ako kay David, ang mga mata niya ay puno ng luha. Ma, bakit parang may tinatago siya? Siguro, sagot ko, may mga dahilan siya na hindi natin maintindihan ngayon. Habang tumatagal ang pagbabasa,
lumalabas ang kwento ng isang lalaking nahirapan sa mga pagsubok ng buhay, ang pagkawala ng trabaho, mga utang, at ang mahirap na desisyon na iwan ang pamilya para sa kanilang kapakanan. Alam mo ba, Ma, sabi ni David, parang mas naintindihan ko na ngayon kung bakit siya nawala. Pero masakit pa rin. Hinawakan ko ang kamay niya, pinipilit magmukhang matatag. Anak, ang mahalaga ay nandito tayo ngayon. At magsisimula tayo muli. Biglang may kumatok sa pintuan. Napatingin kami at si Mang Lito ang bumukas. Nandito si Aling Rosa, ang matalik na kaibigan ni Mang Ernesto. May gusto siyang sabihin. Pumasok si Aling Rosa, nakabarong Tagalog at suot ang mga tradisyonal na alahas na kumikislap sa liwanag. May dalang isang supot na puno ng mga lumang gamit. Pasensya na sa abala, sabi niya. Pero may mga bagay pa akong alam na makakatulong sa inyo. Inilabas niya ang isang kahon na puno ng mga lumang larawan, mga papel, at isang maliit na kahon na may kandado. Ang kahon na ito, sabi niya, ay huli niyang iniwan sa akin. Para sa inyo na lang ito. Napatingin ako kay David, ang mga mata niya ay puno ng pag-asa at takot. Buksan natin ito kapag handa na tayo, sabi ko. Ngunit sa loob ng aking puso, alam kong ang aming buhay ay hindi na magiging dati. May mga lihim pa na kailangang tuklasin, at sa bawat pagbukas ng pinto, mas lalalim ang misteryo. Habang lumalalim ang gabi, ang mga anino sa aming paligid ay naging mas matindi, at ang mga tanong ay patuloy na bumabalot sa amin, sino ba talaga si Mang Ernesto? Ano ang lihim na dala niya? Ang sagot ay naghihintay sa amin, ngunit handa ba kami harapin ito? Habang nakaupo kami sa ilalim ng malambot na ilaw ng sala, binuksan namin ni David ang maliit na kahon na ipinagkatiwala ni Aling Rosa. Ang mga daliri ko ay nanginginig habang inaalis ang lambat na tali, at ang amoy ng lumang kahon ay sumalubong sa akin, halimuyak ng mga alaala at mga bagay na matagal nang nakalimutan. Si David ay nakaputing polo at maong na pantalon, tila handang harapin ang anumang lihim na nakatago sa loob. Ako naman ay nakadress na kulay luntian, ang tela ay dumadampi ng malambot sa aking balat, at ang mga hikaw kong ginto ay kumikislap sa dilim ng gabi. Pagbukas ng kahon, nakita namin ang isang maliit na kahon ng kahoy, inukit ng mga tradisyonal na disenyo ng mga Pilipino. Sa loob nito, may isang lumang singsing na may ukit na mga titik, at isang maliit na sulat na nakatiklop ng maayos. Anong ibig sabihin ng singsing na ito, Ma? Tanong ni David, ang kanyang mga mata ay puno ng kuryosidad. Binasa ko ang sulat, ang tinta ay medyo kumupas na ngunit malinaw pa rin ang mga salita. David, kung nabasa mo ito, sana ay maintindihan mo ang lalim ng pagmamahal ko sa inyo ni Inay. Ang singsing na ito ay tanda ng aking pangakong babalik, kahit anong mangyari. Huwag kayong mawawala ng pag-asa. Napuno ng emosyon ang puso namin. Si Mang Ernesto ay iniwan kami hindi dahil sa kawalan ng pagmamahal, kundi dahil sa mga pagsubok na hindi niya kayang harapin noon. Habang pinagmamasdan namin ang singsing, biglang may kumatok sa pinto. Nagulat kami ni David at dahan-dahan akong bumangon upang buksan. Nandoon si Mang Tomas, ang matandang kapitbahay na kilala sa kanyang malalalim na kwento at mga sikreto ng bayan. Magandang gabi, Marikit, David, bati niya, may dalang lihim ng ngiti. Narinig ko ang tungkol sa inyong mga natuklasan. Mayroon akong isang bagay na maaaring makatulong sa inyo. Inilabas niya ang isang lumang kahon na puno ng mga lumang dokumento at litrato. Ang mga ito ay mga tala ng buhay ni Mang Ernesto bago siya mawala. Siguro dito ninyo makikita ang mga sagot na hinahanap ninyo. Pinagmamasdan ko si David na ngayon ay tila handang harapin ang lahat ng katotohanan. Salamat po, Mang Tomas, sabi niya ng may paggalang. Habang pinipilit kong maging matatag, alam kong ang aming pamilya ay papasok sa isang masalimuot na yugto ng buhay. Isang yugto na puno ng pag-asa, takot, at mga lihim na kailangang buksan. Sa likod ng bawat dokumento, may mga kwento ng pag-ibig, sakripisyo, at paglalakbay na magpapabago sa aming mundo. At sa puso ko, alam kong hindi pa ito ang katapusan, ito pa lang ang simula ng aming tunay na paglalakbay. Habang inilalagay namin ni David ang mga lumang dokumento sa mesa, ramdam ko ang bigat ng bawat pahina na binubuksan namin. Suot ko ang kulay puting blusang may borda sa lieg at isang maong na palda na bahagyang bumabagsak sa aking mga tuhod, habang si David ay nakaitim na polo at maong na pantalon, simple ngunit mailalim sa kanyang tingin.
Marikit, sabi ni Mang Tomas, habang nakatingin sa amin na may halong pagkabahala at pag-asa, may mga bagay sa buhay ni Mang Ernesto na hindi mo lang basta matutuklasan sa mga sulat. Kailangan mo ring marinig ang mga kwento ng mga taong malapit sa kanya. Napatingin ako kay David at napagtanto kong handa na siya sa anumang matutuklasan namin. Habang nagsimula kaming magbukas ng mga dokumento, may isang lumang larawan na napansin ko. Si Mang Ernesto ay nakatayo sa tabi ng isang babaeng may hawak na rosaryo, nakasuot ng tradisyonal na barot saya, at may mapanuring mga mata. Ano po ang kwento ng babaeng ito, Mang Tomas? Tanong ko. Ngumingiti si Mang Tomas, ngunit may bahid ng lungkot. Siya si Aling Teresa, ang unang pag-ibig ni Mang Ernesto. Ngunit dahil sa mga pangyayari, hindi sila nagkatuluyan. Habang pinagmamasdan namin ang larawan, unti-unting bumalik ang mga tanong sa isip ko. Ano nga ba ang nangyari sa pag-ibig na iyon? Bakit ito nawala? Si David naman ay tahimik, tila iniisip ang mga bagay na hindi niya pa nasasabi. Ma, parang may mga lihim talaga ang pamilya natin na kailangang mabuksan. Tumango ako at hinawakan ang kamay niya. Tama ka, anak. Pero kailangan nating maging matatag. Biglang may kumatok muli sa pinto. Bumukas ako at doon ay si Aling Teresa. Ang babae sa larawan, ngayon ay may mga pilat ng panahon sa mukha, ngunit may ngiting puno ng karanasan. Magandang gabi, mga anak, bati niya ng mahinahon. Narinig ko ang tungkol sa inyong paghahanap ng katotohanan. Pumasok siya at umupo sa tabi namin. May mga bagay akong gustong ibahagi, mga kwento na matagal ko nang tinatago. Habang nakikinig kami sa kanyang mga salita, unti-unting nabuksan ang mga lihim ng nakaraan, mga kwento ng pag-ibig, pagkakanulo, at sakripisyo na magpapabago sa aming pananaw sa pamilya. At sa bawat sandali, naramdaman ko na ang aming buhay ay unti-unting nagiging isang pelikula na puno ng emosyon, drama, at mga tanong na naghihintay ng sagot. Ngunit sa likod ng lahat, may isang misteryo pa rin, isang lihim na maaaring magwasak o magligtas sa amin. Habang nakaupo kami sa sala, nakikinig sa mga kwento ni Aling Teresa, naramdaman ko ang bigat ng bawat salita na bumabalot sa amin. Suot ko ang aking paboritong barot saya, kulay perlas, na may mga borda sa manggas na nagbibigay ng klasikong ganda, habang si David ay nakasimple polo at maong na pantalon, tahimik ngunit puno ng pagninilay. Aling Teresa, tanong ko ng mahinahon, ano ang nangyari talaga noon? Bakit hindi kayo nagkatuluyan ni Mang Ernesto? Napahinga siya ng malalim at tumingin sa malayo. Marikit, maraming dahilan. Ngunit ang pinakamalaki ay ang mga pangyayari sa aming pamilya at ang mga desisyon na kailangang gawin para sa ikabubuti ng lahat. Si David ay nakatingin sa kanya ng seryoso. Ano po ang ibig sabihin ninyo, Lola Teresa? May mga bagay ba na hindi namin alam tungkol sa aming pamilya? Tumango si Teresa at nagsimula siyang magkwento ng mga lihim na nakaimbak sa panahon. Kwento ng mga away sa pamilya, mga pangakong nawasak, at mga pangyayaring nagtulak kay Mang Ernesto na umalis ng biglaan. Habang naririnig namin ang kanyang mga salita, unti-unting nagbukas ang mga pinto ng nakaraan. Napagtanto ko na ang mga bagay na matagal naming itinago ay may malaking epekto sa aming kasalukuyan. Si David ay tila nag-iisip ng malalim at biglang sinabi, Ma, baka kaya ganito ang nararamdaman ko ngayon dahil sa mga sugat na iniwan ng nakaraan. Napangiti ako sa kanya, ngunit may halong lungkot. Anak, mahalaga na harapin natin ang mga sugat na iyon para makalaya tayo. Biglang may kumatok sa pinto. Pagbukas ko, nakita namin si Mang Ernesto, hindi ang ama ni David, kundi isang matandang lalaki na may dalang sulat at ngiting puno ng hiwaga. Magandang gabi, bati niya, ako si Mang Ernesto. May mga bagay akong gustong ipaliwanag at marahil, ito na ang tamang panahon. Napatingin kami ni David ng magkasabay, ang puso namin ay tumatakbo ng mabilis. Ang kanyang pagdating ay isang pag-ikot ng tadhana na hindi namin inaasahan. At sa pagpasok niya, ang lahat ng mga tanong, lihim, at pangarap ay nagsimula ng magsanib puwersa sa isang kwento na puno ng pag-asa at panganib. Ngunit sa likod ng kanyang mga mata, may isang lihim na naghihintay na mabunyag, isang lihim na maaaring magbago ng lahat. Nakapirmi ang tingin ko kay Mang Ernesto nang siya ay pumasok sa aming sala sa maliit na bahay namin sa Lipa. Suot niya ang simpleng puting barong at maong na pantalon, ang kanyang buhok ay bahagyang kupas, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon at lungkot.
Si David naman ay nakaitim na polo at maong, nakaupo sa tabi ko, hawak ang kamay ko bilang suporta. David, anak, mahina ngunit matatag ang boses ni Mang Ernesto. Hindi ko nais na maging lihim ang aking pagkawala sa buhay ninyo. May mga dahilan akong kailangang ipaliwanag. Pinilit kong kontrolin ang emosyon ko habang nakikinig. Ang alindog ng gabi ay tila napalitan ng bigat ng katotohanan na unti-unti naming haharapin. Alam kong marami kayong tanong, patuloy niya, at sisikapin kong sagutin ang lahat ng ito ng tapat. Si David ay dahan-dahang tumayo, ang mga mata niya ay naglalagablab ng halo-halong emosyon, galit, lungkot at pag-asa. Bakit po ninyo kami iniwan, tatay? Bakit hindi ninyo kami sinabihan? Tanong niya, ang tinig ay nanginginig. Huminga ng malalim si Mang Ernesto at lumapit sa amin. May mga sandali sa buhay na kailangang gawin ang mahihirap na desisyon. Iniwan ko kayo hindi dahil sa kawalan ng pagmamahal, kundi para protektahan kayo mula sa panganib na hindi ninyo alam. Napatingin ako sa kanya, nagtatanong sa kanyang mga mata kung ano ang mga panganib na iyon. May mga taong nais akong sugurin dahil sa mga utang at mga kaaway sa nakaraan, paliwanag niya. Kaya napilitan akong maglayas para sa kaligtasan ng buong pamilya. Si David ay napasigaw ng konti, paano kami makakaalam ng katotohanan kung palihim kang umalis? Ngayon lang ang tamang panahon para malaman ninyo, sagot ni Mang Ernesto, habang inabot ang isang lumang kahon na puno ng mga dokumento at larawan. Habang binubuksan namin ang kahon, naramdaman ko ang bigat ng mga taon na nawala. Ngunit sa kabila ng lahat, naroon pa rin ang pag-asa at pagmamahal na hindi kailanman nawala. At sa gitna ng madilim na gabi, ang aming pamilya ay nagsimula ng isang bagong kabanata, isang kabanata na puno ng mga lihim na kailangang harapin, mga sugat na kailangang paghilumin, at pag-ibig na kailangang palakasin. Ngunit sa dilim, may isang anino na patuloy na nagmamasid, isang panganib na hindi pa namin nalalantad, ngunit handang sirain ang lahat. Habang unti-unting binubuksan namin ang mga lumang dokumento sa kahon ni Mang Ernesto, ramdam ko ang bigat ng nakaraan na bumabalot sa amin. Suot ko ang eleganting itim na damit na may bahagyang pagbukas sa liig. Ang tela ay dumadampi ng malambot sa aking balat, habang si David ay nakaputing polo at maong, nakatuon ang mga mata sa bawat larawan at sulat. Marikit, David, simula ni Mang Ernesto, may isang bagay na hindi ko pa nasabi sa inyo. Napatingin kami ng sabay, ang aming mga puso ay tila tumitigil sa paghinga. May mga tao sa bayan na hindi gusto ang aming pamilya, patuloy niya, at may lihim silang tinatago, isang lihim na maaaring magbanta sa ating lahat. Biglang tumunog ang pintuan ng bahay, at pumasok si Mang Lito na may daladalang sobre. Pasensya na sa abala, sabi niya, pero may natanggap akong babala. May mga tao na nagbabantang sirain ang pamilya niyo. Napuno ng takot ang aming mga mata. Ang mga lihim na aming natuklasan ay hindi lamang tungkol sa nakaraan, kundi pati na rin sa kasalukuyan. Anong gagawin natin, tatay? Tanong ni David, ang tinig ay puno ng kaba. Magkakaisa tayo, sagot ni Mang Ernesto ng may paninindigan. Hindi natin hahayaang sirain ang ating pamilya. Ano man ang mangyari, magtatagumpay tayo. Habang naglalakas loob kami para harapin ang mga pagsubok, naramdaman ko ang init ng kamay ni David sa akin, isang tahimik na pangakong hindi kami mag-iisa. Ngunit sa kabila ng lahat, naroon pa rin ang isang misteryo, isang lihim na hindi pa namin nalalaman na maaaring magbago ng lahat. At sa paglipas ng gabi, habang ang mga bituin ay kumikislap sa langit ng lipa, alam kong ang aming kwento ay hindi pa tapos. Ito ay isang simula lamang, isang simula ng isang mas malalim, mas madilim, at mas kapanapanabik na paglalakbay. At sa susunod na kabanata, haharapin namin ang mga anino ng nakaraan at ang mga panganib ng kasalukuyan, sa pag-asang matagpuan ang katotohanan at kapayapaan na matagal na naming hinahanap.